Magandang umaga sa inyo mga minamahal ko. Ito ang aking isusunod na ipapahayag sa inyo tulad ng ipinangako ko. Paano ba siya naging Diyos? Ito yung akda na panahon na siya naging Diyos na kasi pinanganak siya na tao. Dito sa Mateo 28, 16. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus ay sinamba nila. Bagamat may nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Napakaliwanag. Nung mabuhay siya muli, ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan ng langit at sa lupa. Pinag-utos niya ang bautismo. Iyan ang utos niya. Unang utos nung siya ay mabuhay. Bautismuhan ninyo ang lahat ng bansa. Mga minamahal ko. Binigay na nung siya mabuhay na muli. Ito ang katotohanan na naging Diyos na siya doon mga minamahal ko. Nung mabuhay na siya muli, doon na siya naging Diyos. Dito sa Juan 17 yata yan, kung hindi ako nang nagkakamali. Paano ibinigay sa kanya? Kusa ba ibinigay o hiningi niya, pinaghirapan niya? Mababasa ito dito sa Juan 17 yata yan. Tingnan natin sa Juan 17. Kung kusa binigay o hiningi. Tingnan natin dito. Sa Juan 17:4. Ayan. Juan 17:4. Ihinayag ko rito sa lupa ang inyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan. Taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Napakaliwanag. Ibinigay sa kanya, hiningi niya, hindi lang kusa na ibinigay, pinaghirapan niya. Napakaliwanag. Ihinayag ko na rito sa lupa ang karangalan mo, ang karangalan, ang inyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan. Taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Kasi nung pinababa siya dito sa lupa, wala siya kapangyarihan ng Diyos. Iniwan niya, hinubad niya. Mga minamahal, nandito ang katunayan niyan sa mababasa natin sa Pilipos yata yan. Pilipos 2:6 yata yan. Tingnan natin. Sa Pilipos. Tingnan natin. Pilipos 2:6. Nandito yan. Yan.
Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumili na manatili kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niya ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Tingnan mo, napakaliwanag. Nung siya'y nasa lupa, naghirap siya bago ibinigay sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Kasi binitiwan nga niya bago siya dito pinababa, iniwan doon. Hindi lang yan, ito ang may katunayan pa dito sa Hebreo 5:7. Hebreo 5:7, mayroon pa dito katunayan Kaya mga minamahal, marami mali na ang nangangaral hindi pinangaral na tao si Kristo, Diyos na daw ito. Noon si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuha, sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya. May kamatayan siya dito. Makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Nagsumamo at dininig siya dahil sa lubusan siya nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos. Natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. May tunay pala na pagsunod dito, may may piki na pagsunod pala. Dito tunay, natutunan niya ang tunay na pagsunod kasi nung una, ang pagsunod niya piki lang hindi tunay kasi nung siya binigyan na ng Espiritu ng Diyos, nung nabautismuhan siya, pumasok ang Espiritu Santo sa kanya. Kaya natutunan niya ang tunay na pagsunod. Kaya yung hindi nabautismuhan, hindi nila bibigyan ng Espiritu ng katotohanan. Ituloy natin. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Aba, tagapagligtas pala yan sa mga sumusunod sa Kanya. Yung mga utos na maliwanag Kaya may tunay pala ng pagsunod. Kaya nung pinababa siya dito, hindi siya Diyos o may takdang ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya dakila nung ipinanganak siya Sa Lucas may mababasa sa Lucas na Dito hanapin natin na hindi siya dakila nung ipinanganak, hindi pa sa kanya ibinigay ang kapangyarihan Kung ang katunayan dito sa Lucas, hahanapin natin. Ito. Ayan, Sa Lucas 1, ayan. Ayan. Ayan mo. Ihinula siya Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya. Magiging dakila lang At tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Napakaliwanag. Ibibigay pa lang
magiging dakila lang siya, hindi dakila, magiging dakila. Kailan ito ibinigay sa kanyang kapangyarihan ito dito sa Mateo, sa Mateo dito pamabasa, oo. Bible ang nagpapaliwanag kung kailan ibinigay, oo. Ang 11 alagad nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro nila sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus ay sinamba nila, bagamat may nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." Ayun, nung mabuhay siya muli saka palang ibinigay. Nagpakumbaba muna siya, naging masunurin, natutuhan niya ang tunay na pagsunod. Kaya mga binabal, yung hindi nagtuturo na si Kristo naging tao, naku, Antikristo pala yan, sabi sa Juan 4, unang Juan 4, 1, hanggang 5, pati sa ikalawang Juan 1:7 hanggang 11, naku. Mga Antikristo pala yan, yung hindi nagpapahayag na si Kristo naging tao. Kaya mga minamahal, lalo na tayong mga Katoliko, naku, tandaan natin ang mga aral na gano'n. Hindi tayo pala maliligtas do'n, aral pala ng Antikristo yan. Kaya mga minamahal, salamat. Abangan pa ninyo ang mga susunod ko na ipapahayag dito sa Bible. Hindi ako nagpapahayag sa sarili ko ng kaalaman. Hinahayag ko yung kaalaman ng Diyos na ibinibigay sa aking isip, wala akong pinag-aralan pero nauunawaan ko dito ang mga ihinahayag ko, oo. Kaya salamat sa inyo mga minamahal ko, lalo na tayong mga Katoliko para hindi na muli tayo madaya, ang dami nadadaya sa atin. Kaya ang mga anak ninyo, lalo na ang mga anak, yan ang lalapitan ng mga mandaraya. Kaya bantayan ninyo, oo. Kaya salamat sa inyo kung ako ninyo tatangkilikin ng mga pinahayag ko sa inyo para sa ating kaligtasan. Ligtas na yung sa atin mga nakabilang, kaya lang umalis. Maliwanag na naku, mapapahamak siguro talaga yan, sabi sa Bible. Kaya salamat sa inyo kung pakikinggan ninyo ang mga sinasabi ko. Salamat sa inyo.